Ayan siya guys. Malaki na rin talaga siya. Ito. Ayan, yung kakaano pa lang talaga niya guys. Yung tipong talagang kakaano pa lang, produce pa lang talaga ng maliit pa. Ayan, ito oh. Medyo may bulaklak pa siya. Then, what's up social climber? Welcome to my vlog. It's me, Joseph Kate again. Sa video nito guys, ipapakita ko sa inyo yung ampalaya namin na tanim. Kasi yung ampalaya, bunga ng ampalaya, kung paano siya alagaan, knowing na madali siyang ma-infect ng mga pesti. Ano ba talaga? Yung mga lumilipad-lipad na mga small bugs. So, kasi guys, pag wala tayo dito, di nakikita, inaano nila to, tinutusok. Kaya, yung bunga, makikita natin minsan, maraming rejects kasi meron siyang mga, yung mga infected ng mga small bugs na sinabi ko pa lang. Kaya, kailangan nating alagaan yung bunga. Kailangan natin siyang balutan ng mga plastic para hindi siya directly ma-inject ng nung mga pesticides na lumilipad. Pesticides? Pesty. Kaya kailangan talaga siyang matakpan para hindi siya, yun nga, sinabi ko ma-infect. Then, ngayon, napapakita ko sa inyo yung mga nabalot na naming bunga. Tara, samahan mo ako dito. What's up mga social climber? Welcome to Joseph Kate Vlog Social Climber Site. So, ito yun. Yun yung sinasabi kong bunga guys, na kailangan siyang nito. Halimbawa na ito siya. Ito mga ganito. Ito medyo napabend na siya. Then ito. Kailangan siya talagang mabalot para maiwasan yung masayang yung bunga guys. Then, yung mga pumuputing yan, mga nabalot na bunga na yan guys. So, para sure na talaga siya na hindi siya mare-reject. Yung tipong kakalabas pa lang, tulad nito, yan. Tulad ditong na to, nakita ko. Ayan, maliit pa siya. Ayan, start pa lang talaga niya. Ayan, yung kakaano pa lang talaga niya guys, yung tipong talagang pa lang, produce pa lang talaga ng maliit pa. Ayan, ito oh. Medyo may bulaklak pa siya. Then, natin siya ngayon? I-cover natin siya ng plastic para maiwasan na ma-inject siya ng mga lumilipad-lipad na mga insects. Yan, insects pala, hindi pala peste. So, ito papakita ko sa inyo guys kung paano. I-cover natin siya ngayon para hindi na siya ma-infect. Kasi sayang naman talaga, no? Ito guys, kung nakikita nyo yan. I-cover natin siya ngayon pa ganyan. Para hindi siya ma-inject ng mga lumilipad-lipad na mga insects. Kumbaga, kasi sila yung nag-infect ng tani, ng bunga. Kaya yun, lalaki yung bunga ng may lamat na. So, yan. Ayan, tapos na siya, ganyan lang. Then, pag na to guys, pag lumaki na siya, talagang magda-down na lang siya dyan. Ganyan yun. So, ito pakita ko pa sa inyo. Papakita ko pa ngayon sa inyo yung iba pa. Kasi hindi lang yun, maraming bunga guys, kung hindi nyo alam. So, ito. Ganito po yung buhay dito sa probinsya guys. Yung tipong magpa-farm ka na lang siya all day kasi dito ka, malawak yung lupain. Then, kasi pag nasa city ka, away from the city, ika nga itong place na to. Ngayon pag nasa syudad ka, yung work mo doon is nasa office, compared dito nasa farm ka, ma-ensure mo talaga yung freshness ng air na ma-inhale mo kasi yung mga inaalagaan mo is more on plants. Although sa syudad, pwede ka naman magtanim doon yung mga ornamental plants para which is yung indoor, yung sinasabing plantitos ngayon, yung mga yung nagtitrend ngayon ng mga halaman. So sinasabi nila na nagfi-filter daw ng air para yung hangin sa loob ng bahay niyo, yung tipong yung para sure yung hangin is ma-filter nga para fresh na yung oxygen na malanghap niyo. So ito, ang dami kong chika guys. So ito pa nga, yung sinasabi ko lang siya. Tara dito, yan. Ito yung mga halimbawa ng mga medyo malaki na yung mga lumaki ng bunga. Ayan, makikita nyo. Tulad nung kanina, sa pinakita ko pa lang, magiging ganito yung itsura niya guys pag lumaki na. Yung tipong mag-follow na lang siya sa pot, sa ng plastic, yung size. Then, magda-down na lang siya para sundan niya yung Then, pag nakabalot naman siya, dumapo dito yung
insect, hindi niya may inject yung bunga directly. Kaya mapaprevent natin ngayon yung pagkaano ng halaman, yung bunga, hindi siya ma-infect ngayon. So ito, meron sa likod guys, yung mas malaki na, ipapakita ko sa inyo. Actually, malapit na rin talaga kami mag-harvest guys. Hindi ganun kalawak yung ano namin ngayon, yung tanim na ampalaya. Kasi medyo talagang mahirap siya guys, alagaan. Kasi hindi kami gumagamit ng ng pangalan nito, yung spray masyado. Kasi medyo hindi siya maganda sa kalusugan ng tao. Kaya yung ginagawa namin is, hahayaan namin siya na ganyan. Then, ibabalot namin siya ng plastic manual. So, kaya medyo talaga siya, yung tipong paglalaan naman ng panahon para mapangalagaan pa lang talaga siya. Ito, papakita ko sa inyo yung malaki na dito sa likod. May mas malaki ng bunga. I think on the other day, next day, the day after tomorrow, so pwede na tong ma-harvest yung iba kasi mabilis lang siya lang lumaki guys. Patutuo lang, ayan. Yung nakikita nyo, ayan. Ito. Ayan siya guys, oh. Ayan siya guys. Malaki na rin talaga siya, ito. On the other day, yan. Malaki na yan. Kung makikita nyo, yan. Ito na yung mga iba pa. Yan. Ayan siya kung nakikita nyo guys. Talagang siya, tutubo na lang siya susunod. Ito marami pa. Papakita. Ito, meron. Yan. Babalot namin to guys kung hindi nyo alam. Yan. Yung na to. Ayan mag-focus. Ayan. Ayan, ang ganda oh. Yan. Ibabalot namin to para ma-prevent siya sa infection. Yung ma-inject siya ng insects para hindi siya magkaroon ng flaws pag lumaki na. So ito pa. Ito guys, napakita ko sa inyo may mas malaki. Hindi nyo alam. Ito. Ayan, mas malaki na. Maybe on another day, ito. Pwede na ito mabenta guys. Ayan. Bentahan dito is nasa as of the moment. Kasi depende rin siya sa panahon guys. Pag marami siya, ayan. Pag marami yung production, kung hindi lang kami yung may tanim, kung meron, kasi may mga nagtatanim mas malapad eh. Yan. Nasa lang yung kilo, 40. Naglalaro siya sa mga 40 to 50. Minsan naman pag medyo madalang yung bunga, yung production ng ampalaya, umaabot siya ng 100 per kilo guys. Ganun siya kamahal. Minsan nga umaabot pa siya ng 150 kung hindi nyo talaga siya kung ganun talaga ka dalang yung bunga, kung hindi ganun karami yung produkto, no? So, ito. Kung makikita nyo guys, ito lang lahat yon. Yan, pakita nyo. Yan yung lahat ng doon, yung tanim namin. Ayan, ganyan siya kunti lang. Pero, pag naalagaan mo naman, talagang makakarami siya. Sa ngayon kasi, as of the moment, today is November 29, 2020. So, ngayon, panahon na to, nasa 100 per kilo po yung ampalaya, yung bentahan ngayon sa merkado guys. Kaya mula sa amin, sa dito, nasa 80 pesos yung per kilo. Pero maliit lang naman siya. Pero nakaka-4 kami na kilo, ganon. Kaya minsan nakakabenta rin kami ng nasa 300 pesos. Yun. Isang deliver yun. Then, kasi hindi siya ganun ka paglawakan mo. Talagang hindi mo na siya magagawan lahat. Hindi mo na siya maaasikaso ika nga. Kasi sobrang dami na din eh. So, yun guys, sa dito sa side na to, yun yung lahat, yung pinakita namin yung process kung paano napupunta sa merkado. Paano siya lumalaki ng maayos nang hindi siya na-infect. So, yun lang po. Thank you so much for watching guys. See you on my next vlog. Don't forget to subscribe for more videos. It's me, Joseph Kate again. Thank you so much.